Hello everyone, good morning sa lahat, good afternoon, good evening, kung saan man kayong panig ng mundo nanonood ng video ko. Ito naman, nagbabalik ako para sa Filipino style fried peanut. Paborito din ito ng amo kong lalaki. Ito, ang mani, unang-una hugasan natin siya. Hugasan natin siya ng maraming bisis, tapos strain natin siya ng strainer, tapos pakuluan. Ayan, sinalang ko na siya, kumulo na siya. Pagkatapos pag kumulo na, yung kakastart pa lang niya magkulo, hindi naman kulong-kulo. Hanguin mo siya, tapos hugasan mo ng malamig na tubig. O pwede rin kahit hindi na. Ayan. Strainer natin uli para ma-drain yung water niya. Set aside muna natin yan, tapos punta muna tayo dun sa iba pang ingredients niya. Sa ingredients nito, kailangan lang natin ng ito, naglagay ako ng dried red chili, garlic, finely chopped garlic, at saka thinly chopped garlic. Yan lang ang ano natin sa mani. Marami yung nilagay ko na garlic kasi gusto ng amo ko yung maraming garlic. Gamot din kasi ang garlic. Ngayon, piprituhin na natin yung mani. Di ba hinugasan natin siya, tapos naka-strainer siya? Piprituhin lang natin siya. Kailangan yung mantika kumbaga tamang-tama lang na mag-submerge yung yung parang tamang-tama lang yung oil sa mani na nag-cover sa mani. Ganon. Gulo ko, no? Pero una nating prituhin muna is yung garlic. Yung thinly slice. Yung in-slice ko lang na garlic. Isusunod natin mamaya pagka sa mani na yung yung finely chopped. Yung garlic, yung sliced garlic, kapag nag-action na siya na medyo nag-brown na siya, huwag niyong hintayin na mag-overcook yung garlic kasi mapait siya. So kapag medyo nag-brown na siya, hanguin niyo na. Hanguin niyo na, isit aside niyo siya. Tapos, i-strainer nyo rin yung garlic pagka nahango para yung oil niya mag-drain out yung oil. Kasi, kailangan natin kunin ng ng texture ng garlic, dapat crispy siya. Kasi yung yung garlic na to, yung in-slice ko lang, kumbaga pang garnish ko siya sa pagkatapos ng maluto ang mani, saka ko yan ilalagay, kaya kailangan siya crispy din. At alam nyo ba kung bakit ko hinugasan muna ang mani? Yun kasi ang sekreto niya para malutong na malutong ang mani, na kahit abutin ng ilang buwan, hindi siya lalambot, kahit hindi mo siya tatakpan, hindi siya lalambot. Ganon ang teknik ng mani. Medyo may katagalan lang sa pagluto kasi syempre maproseso siya, pero sulit naman kasi pwede kang magluto ng matamihan gaya ng ginawa ko. Ang dami ng niluto ko. Ayun, hinango ko na yung garlic, yung in-slice na garlic, tapos nilagay ko yung mani. Sorry guys, hindi pala nakikita sa video yung basta yung hinahalo-halo kay ko dyan, mani na yan. Niluluto lang natin yung mani. Yan, kailangan lagi mo siyang i-mix ha, lagi mo siyang hahalukayin para hindi nasusunog.
Ano kasi, may tendency kasi na kapag hindi mo hinahalo-halukay yung mani, syempre kung ano yung nasa ilalim, yun ang unang maluto. So, hindi, kumbaga, hindi magiging even yung pagkaluto niya. Hindi pantay. Kaya kailangan na hahalukayin ng halukayin. Paulit-ulit lang ang pag-alukay para para maiwasan hindi masunog yung mani. Tapos ngayon, kapag chinik ninyo na ang mani is medyo habang niluluto nyo ang mani, habang hinahalukan nyo, tingnan nyo rin, mag-iiba ang kulay ng mani kapag luto na siya. Diba medyo puti kanina ang mani, light siya. Ngayon, kapag kaluto na ang mani, ang isang palatandaan is nagba-brownish na yung yung mani. So, ang gagawin ninyo, tikman nyo, kumuha kayo ng isa, tikman ninyo kapag mainit pa kasi ang mani, hindi pa siya katulad ng texture na pag kinagat mo, tumutunog talaga. Pero mararamdaman ninyo, pag tikim ninyo sa mani, naluto na siya. Kasi iba yung niya. So, ang gagawin ninyo niyan, pagka ganyan na ang texture ng mani, saka nyo na ilagay yung in-slice ko na dried red chili. Kasi nilalagyan ko ng dried red chili para ang gusto ko kasing makuha na timpla is medyo maanghang-anghang. Gusto kong mani yung medyo maanghang. Kaya nilagyan ko siya niyan. At pagkatapos na, ang gawin nyo lang kapag patapos ng maluto yung pa-in part na, like for example, hanguin mo siya ng mga 5 minutes after. So, before 5 minutes, ilagay mo na yung finely chopped garlic. Bakit ilalagay natin ng last ang garlic? Kasi, yung finely chopped, kasi very finely kasi yung ng garlic na yon. So, mas mabilis siyang maluto. Kaya pang in part natin siya ilalagay. At kapag hinango na natin, like for example, luto na lahat, ilagay natin siya sa strainer para hanguin natin siya at ilagay sa strainer para yung oil mag-drain out din. So, makukuha natin yung texture ng mani, yung pritong mani na hindi siya very oily. Pagkatapos niyan, ilatag ninyo ang mani sa malaking lagayan. Lagyan nyo ng anything, baking paper ba or tissue ba, yung kitchen towel ba, ganun. Para yung mga excess oil na andun, mag-a-absorb doon sa tissue, sa kitchen tissue, para mag-a-absorb siya. Pagkatapos naman nun, tanggalin ninyo yung nilagay sa ilalim, saka ninyo timplahan ng yung very fine na salt. Yung pinong-pinong ng asin ang ilalagay ninyo, i-spread nyo siya. Tapos habang naglalagay kayo, halukay kayo ng halukay, ganun lang, para nagmi-mix yung Actually, guys, sinabi ko na sa inyo yung buong proseso ng paggawa, kasi alam ko matagal tong video na to kasi nga siya, anong tawag nito, ang pagkaluto ng mani medyo matagal din kasi hinugasan natin siya. 'Di ba ang mani,
inaano natin yan muna, ibinibilad natin sa araw yan, di ba? Para para pagka lulutuin mo na, madali lang siya. Yung mga pampritong mani. Pero ang ginawa natin kasi ngayon, hindi tayo direktang nagprito. Hinugasan muna natin. So may tendency na yung mani, medyo lalambot siyang konti. Kaya matagal ang pagkaprito niya kasi dahil nga lumambot medyo yung mani. Hinugasan natin tapos pinakuluan pa, o di ba? Niluto muna natin yung mani sa pamamaraan ng pagpakulo. Pinakuluan muna natin siya. So, pagka nagprito na, matagal ang pagprito. Kasi, dahil nga dun sa mani, lumambot na, tapos patitigasin mo pa uli, ganun yun. Kaya medyo matagal. Pero sige lang, sulit naman, matagal nga. Ay, imagine niyo, matagal nga ang process ng pagluto niya. Pero, kasi madamihan din. Matagal din naman siyang mauubos. Kasi hindi naman siya nasisira. Hindi siya lumalambot. Kahit naabuti ng matagal. Tsaka sinadya kong gumawa ng pangmaramihan para hindi na ako ulit-ulit magluto. Kasi kung minsan kapag may nagiinuman or nanonood ng TV, masarap pinapapak yung mani habang nanonood ng TV. So, ayan, kaya dinamihan ko na. Pero alam nyo guys, itong niluto ko, hindi man tumabot na 1 linggo. Kasi, dinala nila sa trabaho. Pinamimigay doon sa mga kaibigan dahil nga nagustuhan nila. Sabi pa ng mga kaibigan nila, ng mga amo ko, paano ko daw niluto? Ba't ang sarap daw? Tsaka, lasang-lasa yung garlic. At tsaka, malutong na malutong. Ayun, ubos na yung mani. Itong niluto ko to. Hindi siya nagtagal. Kasi, naubos agad. Kahit marami yan. Ilang kilo kaya yan niluto ko. Ayan, inango ko na siya. Nilagay ko na siya sa strainer. Ito na, papakita ko sa inyo kung papaano siya timplahan. O diba guys, sa totoo lang, hindi ko naman talaga passion ang mahilig akong kumanta, kaya nga pasensya na kayo kung itong ko is mix siya. May kanta, may luto, pasensya na. So maisipan lang, wala namang kasing magawang iba. Isa naman sa magtatalon-talon ako dyan, di ba? Ito, hinango ko na siya. Tsaka pala guys, nilagay ko na dyan yung pinarito kong garlic. Yung in-slice na garlic na pinarito ko, nilagay ko na dyan. Medyo may kahabaan ang video natin ha, kasi medyo matagal din yung Hindi kasi ako fast forward ng video. Kaya kung gusto ninyong i-fast forward yung video, anyway, nasabi ko na kung anong mga kailangan gawin, paano siya gagawin, nasabi ko na. So, pwede nyong i-fast forward ang video para makarating kayo agad doon sa pinaka-point niya. Ito, naka-strainer na yung mani. Ang nilagay ko dyan sa pagmixan ko is baking paper. Nilagyan ko siya ng baking paper. Anyway, naka-strain na yung At saka yung baking paper kasi, at saka itong mani, hindi naman siya masyadong oily na kasi sa totoo lang medyo matagal ko siyang naka-strain eh. Kaya hindi ko nabubunutin yung isinapin ko sa ilalim. Diyan ko na mismo lagyan ng pantimpla. Yung asin. Kailangan yung pinong-pinong asin. Tsaka alam nyo guys, marami talagang garlic nilagay ko. Kasi una, di ba ang garlic gamot siya? Tsaka, gamot ko rin yung garlic. Kaya, actually bawal ako sa mani. Pero,
kumakain ako ng paunti-unti. Minsan, masarap kasi siya eh. Masarap naman talaga ang bawal. Ayan, nilagay ko na yung asin. Sa halo-halokayin natin, imimix natin hanggang sa lumamig siya. Pagka malamig na, saka natin yan ilalagay sa lagayan. Lalagyan ko rin yan siya ng chili powder. Di ba naglagay na tayo ng nung dried chili? Isinama ko siya pagluto sa mani para maanghang. Pero ang mga amo ko kasi gusto ng maanghang na maanghang. Kaya nilagyan ko pa siya ng red chili powder. Para, tapos lagyan ko din siya ng paprika. Smoked paprika. Actually guys, kung kayo gagawa, pang simplihan lang na pwede na yan. Kahit garlic at asin lang. Garlic at asin lang, pwede na. Lalo na kung pang negosyo. Minsan kasi hindi available sa atin yung paprika. Minsan wala sa kusina natin yung paprika. Mostly ang available sa kusina natin is asin. So, okay lang. Kahit asin lang ang ilalagay ninyo. Garlic at asin.